Ay. Glory. Oh God. A sound check, praise. Sound check, praise. Pwede natin i-share yung video ng umaga. Praise God. Amen. Magandang umaga po sa mga kasal. Kung tayo ay magpaalat tayo tumayo at tayo bumawin sa ating Panginoon. Kaya saya maging Kristyano.
tayo manalangin sa ating Panginoon. Nagilang Diyos, maraming salamat sa umaga nito, Panginoon Lugad. Kami nagpapasalamat, Panginoon, na narito kami, Panginoon Lugad, panghandang makikinig ng salita. Buksan mo ang aming mga kaisipan at puso sa mga salita, Panginoon Lugad. Lord, ito ang aming panalangin at papasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Amen. Good morning sa bawat isa. Handa na ba tayo? Amen. Magandang umaga muli sa bawat isa at tayo po ay magpapatuloy sa ating lesson series ngayong umaga. Amen. At I believe this is the last or second to the last na ating pong lesson series. Tayo pa rin ay nag-aaral, amen, patungkol sa spiritual wellness. Okay? Dahil kung merong nagpapalakas sa physical, ay dapat nagpapalakas din tayo sa ating, lalo-lalo na sa ating spiritual. Can you say amen? Dahil yun nga, pero ngayon actually, delikado na rin ngayon ng nagpapalaki ng katawan sa physical. Kasi may nakita ako na isang araw, dalawa sila, lalaki ng katawan talaga. Amen? Bicep, tricep, amen? At abs, chest, shoulders, lalaki. Pero yung dalawang magkatabi, magkahawak ng kamay. Ang lalaki ng katawan, kaya lang magkahawak ng kamay. Ako po. So yung ngayong umaga, hallelujah, ay kailangan din po natin ito, mga kapatid, yung spiritual wellness. Kailangan from time to time ay chine-check up po natin or atin pong sinusuri ang ating mga spiritual na kalagayan. Amen po ba? At in-examine na nga po natin nung nakaraan ang ating mga pandinig. Karoon tayo ng ENT dito. Amen? At in-examine natin ang ating pagbabasa, ang ating pananalangin, ang pag-awit, ang pagbibigay. Amen? At ngayon namang umaga, let us talk about love. Wow! Amen! Love! Okay, actually, ito ay isa sa mga favorite subject natin. Amen? Hindi lamang sa church, kundi kapag tayo ay sama-sama ng ating mga kaibigan, mga barkada, circle of friends po natin. Gusto natin, amen, pag pinag-uusapan na ang pag-ibig. So ngayong umaga, ito ang ating pag-uusapan, kumusta ang pag-ibig mo? Or how well do you love? So ngayong umaga, mga kapatid, ang ating Panginoon ay maraming sinasabi, amen, about love. At kaya ngayong umaga, meron tayong mga babasahing teksto. Basahin natin sa Matthew 22, verse 34 hanggang 38, Brother Paul. Matthew 22, 39 to 40, babasahin ni Brother Loloy. At dito naman sa Luke chapter 6, verse 32, Sister Hazel. Luke 6:35, Sister Gemma. Romans 13, verse 8 to 10. Romans 13, 8 to 10, Sister Ira. Galatians 5:14, Brother Larry. James 2:8, Sister Maggie. 1 John 3:14, Pastor Tim. 1 John 4:7 and 8, Sister Anna. John 13:34 to 35, Joy. Okay, at yun lang muna. Ngayong umaga, basahin natin Matthew 22:34 to 38. Natapwa ng marinig ng mga Pariseo na kaniya natangibig ang mga Sadusyo ay magkatipon sila. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay binanong siya ng isang tanong upang tuloy. Guro, alibaga ang kanilang utos sa kautusan. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang nakila at pamunang utos. Amen. So dito, mga kapatid, binanggit ng ating Panginoon yung two greatest commandments ng kautusan. At ang unang-una rito, mga kapatid, is to love God, the love of God.
Amen? Iibigin natin ang ating Panginoong Diyos. Matthew 22:39-40. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kundi sa dalawang utos na ito, ito'y nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Amen. Two greatest commandments, amen, of the law. Number one is to love God, and number two, to love your neighbor as you love yourself. Kaya dito mga kapatid ay maraming itinuro ang ating Panginoon ng mga bagay related sa love. Amen. Kaya naman ngayong umaga atin pong i-check up how well do we love, or kumusta tayo kung magmahal. Number one na ating pag-usapan upang ito ay ating maunawaan, meron pong different kinds of lovers. No? Iba't ibang klase ng mga lovers, mga kapatid. Number one dito is those who are loved first. Yung mga tao na inibig muna sila. Okay? Yung mga inibig muna. Those who are loved first. Ito yung mga tao na nagmamahal or nagmahal, ngunit ito ay bilang ganti lamang. Amen? Sa pag-ibig na ipinakita sa kanila ng ibang tao. At marahil meron tayong mga kilala o nakaka-relate tayo ngayong umaga na may mga tao na magmamahal lamang kapag inuna mo muna silang mahalin. Amen? So, yan isang klase, isang uri, amen, ng lovers. Ngayong umaga, those who are loved first, they are willing to love, but others must take the initiative. Sila po ay willing naman silang magmahal. Kaya nga lamang, kailangan ay yung ibang tao muna ang mag-initiate o lumauna. Hindi, mamahalin ko yan. Pero dapat mahalin niya muna ako. Amen? May ganun di ba? Di ba? Hindi, magiging mabait ako sa kanya. Pero dapat maging mabait mo rin siya sa akin. Yun ba, palagi na lang, dapat siya mauna. Hindi, mahalin niya muna ako bago ko siya mahalin. Lalo mahalin ko siya, tapos di niya ako mahal. Amen? Mahalin niya muna ako bago ko ibuhos ang aking pagmamahal. Those who are loved first. May mga tao na gusto sila muna ang uunahin or sila muna ang mamahalin. At marami, nakakalungkot, maraming tao ngayon sa ating panahon, binabase nila ang relationship sa ganitong klase ng pag-ibig. Amen? Nakabase sila sa ganito. Na ako muna, bago sila. Okay? Pangalawa, na uri, mga kapatid, ng lover, those who are loved in return. Ano yung those who are loved in return? Kung merong mga gusto mo nang mauna, meron naman yung mga minahal in return. Okay? Minahal sila in return or sa bilang ganti or sukli. May mga tao na mag-i-initiate, mga kapatid, o mga uuna, ngunit sila ay magko-continue lamang sa kanilang pag-ibig, patuloy silang iibig, amen, kapag ibinalik din sa kanila, sinuklian sila, amen, ng pag-ibig. Those who are loved in return, sila ay inibig din ng bilang ganti or bilang sukli. So, umibig na sila, tapos ginantihan sila ulit, kaya ay ibigin pa lalo. Amen? Those who are loved in return. At ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid, ay naobserbahan ng itong klase ng pag-ibig sa mga makasalanan. Luke chapter 6, verse 32. Luke 6:32. At kung kayo ay magsiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ng inyong kakamtin? Sapagkat ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa nagsisiibig sa kanila. Amen. Di ba? Kaya ang mga makasalanan din ay nagsisiibig lamang dun sa mga nagsisiibig din sa kanila. Amen? Kaya ngayong umaga, mga kapatid, hallelujah, ay merong mga tao na kung saan ay nagmamahal lamang kapag nasusuklian ang kanilang pagmamahal. Can you say amen? Okay, so ngayong umaga, ito pa rin ay ating pinag-uusapan, mga kapatid. Napakahalaga po nito. So, about love, amen, dahil paminsan meron tayong iba't ibang pananaw, amen, sa pag-ibig. So ngayong umaga, how well do you love? Ito yung ating pinag-uusapan, mga kapatid. Sapagkat yun nga, may mga tao na nagmamahal,
amen, kinds of lovers who are loved first. Sila muna ay minahal. Yung pangalawa, minahal nila kasi nasuklian yung kanilang pagmamahal. Pangatlo ngayong umaga, amen, sa uri ng mga nagmamahal is those who love regardless. At dapat tayo ay ganito, kasi amen? Na tayo magmamahal regardless. Ano yung regardless? Kahit na hindi tayo mahal, mahalin natin. Kahit na, amen, hallelujah, ayaw nila sa atin, dapat mahal natin sila. Kano sa amen? At ito mga kapatid ay makikita natin sa mga mananampalataya, amen, mga tagalingkod, hallelujah, ng ating Panginoon. Why? Dahil kahit paminsan ayaw sa atin ng tao, tayo lumalapit pa rin sa kanila upang ipangaral ang mabuting balita. Kaya ngayong umaga mga kapatid, those who love regardless, ito ang ating kailangan. Dapat nagmamahal pa rin tayo, regardless, amen, may natatanggap ba tayo o wala, minamahal ba tayo o hindi, mahal pa rin natin sila. Who take the initiative, ang sabi rito, and persist even when not reciprocated. Yung patuloy na nagmamahal kahit na hindi nasusuklian. Amen? Meron kang kwento. Isang mag-asawahan, bagong lipat sila. Ngayon, nung bagong lipat sila, yung kapitbahay nila, nakikipagkaibigan sa kanila. So, binibigyan sila ng ulam every Sunday. Mga 1, 2, 3 weeks, 1 buwan, binibigyan sila ng ulam every Sunday. But then, nagtaka sila, biglang huminto yung nagbibigay ng ulam. So, one day, naglakas loob sila na magtanong, mawalang galang na ho. Napansin namin, di ba, every Sunday nagbibigay kayo ng ulam sa amin. Parang natigil yata. Ngayon, nag-respond naman yung tinanong, sabi, oo. Hindi na ho kami makapagbigay. Bakit? Lahat po nung nagaya namin, nasa inyo na. Walang bumabalik. So, ibig sabihin ngayong umaga, gusto niya magbigay kapag may bumabalik din sa kanya. Pero meron naman mga kapatid na kahit walang bumabalik, patuloy sila nagbibigay. Ibig sabihin, kahit daw walang bumabalik sa kanyang mabutihan o hindi siya ginagantihan ng kanyang ginagawa sa kanyang kapwa na mabuti, mahal niya pa rin. Those who love, regardless. Kaya nga regardless mga kapatid. Ibig sabihin, wala kang pakialam kung susuklian ka o hindi. Basta't gawin mo yung tama. Amen? Gawin mo yung dapat mong gagawin. Okay. Bahala na kung sila ay makinig o hindi. Basta tayo mangangaral sa salita ng Diyos. Di ba ganyan tayo sa kalsada? Hindi tayo pinapansin minsan. Minsan sa kalsada, tinutuya pa tayo, tinatawanan pa tayo sa kalsada pag tayo nangangaral sa salita ng Diyos. But we love them regardless. Luke chapter 6 verse 35. Pakibasa. Datapwat, ibigin ninyo ang inyong mga kaway at gawan ninyo sila ng mabuti. At mga pahirap kayo ng kailanman ay huwag mawawala ng pag-asa. At malaki ang sa inyong magiging ganti. Kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y magandang doon sa mga walang turing at sa masasama. Amen. So, yun mga kapatid, no? Pwede pala yan, mahal tayo kahit na hindi tayo ibigin nila mga kapatid or walang bumalik sa atin. Okay? Kaya dapat tayong mga mananampalataya, ganun ang klase ng pagmamahal natin sa ibang tao. Can you say amen? Kaya nga, amen, ito ay mahirap gawin mga kapatid. Pero yun nga, kailangan po natin itong gawin sapagkat ito ay binanggit ng ating Panginoon. Hindi sinabi dito ng Panginoon na mahalin mo lang sila kapag minahal ka rin nila. Amen? Actually, talagang mahirap. Sino dito ang niniwala? Mahirap paminsan mga utos ng Panginoon. Diba? Yun palang sinabi ni Jesus mga kapatid na mahalin mo ang iyong mga kaaway. Lord, sabi niya, malaki ilong ko. Then you expect me, Lord, na mahalin ko siya. Lord, siniraan niya yung asawa ko. Sabi, pangit daw siya. At wala daw akong taste. Ngayon, sasabihin mo, mahalin ko siya. Kaya isa sa pinakamahirap gawin, mahalin ang kaaway. Amen.
Pero dito tayo tinetest ni Lord. Yes, right. That from time to time, tinetest ni Lord ang puso natin. Chinecheck ng Panginoon. Tingnan mo ha. Sabi, no, iyak-iyak pa to, pataas-taas pa ng kamay. That could not hold it. Tingnan mo nga, pag sinabi ko ng love your enemy, tapos sabihin, Lord, ipag-usapan na yan. Amen? Ipag-usapan na yan, Lord. Inaway ako eh. Tapos, aawayin ko rin, Lord. Di ba? Awayin ko muna, Lord, bago ko ibigin siya ulit. Pero hindi mga kapatid, we are commanded. Na hindi lamang ito suggestion ni Lord, commandment. Kasi may nagtanong nga, di ba? At anong sabi ng Panginoon? To love the Lord your God. And then number 2, love your neighbor as you love yourself. So kung mahal mo yung sarili mo, mamahalin mo rin yung kapitbahay mo. Kaya, paminsan nga, mahirap din ito kasi minsan yung mga kapitbahay natin, amen, lalo na sa mga probinsya, ang lakas ng antena. Yung pinag-uusapan niyang mag-asawa sa kwarto, alam nila. Ang lakas ng signal. Dinaig pa si Converge at si PLDT. Nakita ko kasi ngayon, sa time na ito, dami nagre-reklamo kay Converge. Sabi pa nga, ay Converge, pag di ka umayos, babalik kami kay PLDT. Kaya dito, halika na dito. Hindi niyo kilala si Dito. Yung bagong ano yun, Telco. Okay? So, yun, different kinds of lovers. Number 1, those who are loved first, and those who are loved in return, and those who love regardless. Sabi nga, rare among men, but required of Jesus' disciples. Kahit na ito ay rare, mga kapatid, or bihira. Sino naniniwala, bihira ng ganitong tao ngayon? Bihira na lang kami yung mga ganito. Hindi. Sabi yung taas ng bangko eh. Hindi naman, mga kapatid. Tayo ay kinahabagan din ng Panginoon. Kaya pangalawa ay pag-uusapan natin dahil bakit ito, mga kapatid, ay i-demand ng ating Panginoon na mahalin natin ang iba regardless. Or kahit na wala tayong matanggap, kahit na hindi tayo mahalin. Even ang ating enemies. Dahil number 2, pag-usapan natin the importance of proper loving. Mahalaga, mga kapatid, na tayo. Kaya na chinecheck natin yung umaga. Kaya na itong lesson series natin is spiritual wellness. Why? We are checking, no, sa ating pong kaloob-looban. Dahil merong inner man na tinatawag. Ito yung panloob, hindi yung panlabas. But yung panloob. Maaaring tayo maayos sa panlabas, but how is our panloob? Kumusta yung ating inner man? Okay? Kaya, chinek na natin yung pagbibigay natin, chinek na natin yung pandinig natin, yung pagbabasa, yung pananalangin, yung pag-awit. Lahat na yun, chinek natin, and I expect na pagkatapos ng lesson series na ito, maayos na tayo magbigay, maayos na tayo makinig, maayos na tayo magbasa, maayos na tayo manalangin, maayos na tayo magpuri, o umawit. At ito nga, dapat maayos tayo na magmahal dahil sa panahon ngayon ay itong pag-ibig, mga kapatid, ay nami-misinterpret. Okay? Kaya natin ito pinag-uusapan dahil kung hindi natin pag-uusapan, si YouTube ang magbibigay sa atin ng insight patungkol kay love. Si Google magbibigay sa atin ng perspective patungkol kay love. Pero sino naniniwala ngayong umaga, mas kailangan po natin kunin ang view natin patungkol sa love sa Bible. Kaya pinag-uusapan natin, how well do you love? Kumusta ang pag-ibig mo? The importance of proper loving. Number 1, the greatest commandments. Matthew chapter 22, 34 to 40. As we saw earlier, kanina, hindi ko pala binigay itong verse na ito kasi uulit. Kanina, binasa nga ni Brother Paul, tama? Ni Brother Paul nagbasa ng Matthew 22, 34 to 40 na merong 2 greatest commandments. At ito nga po ay yung umibig. Man, una, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. So, bakit ito yung greatest commandments, mga kapatid, no? At kaya napakahalaga ng ating pinag-uusapan na pag-ibig dahil kasama to sa greatest command or utos ng ating Panginoon. At sila dito naniniwala, mga kapatid, pag may inutos ang Diyos, we better obey.
Even ang mga disciples ni Jesus, ang mga apostol, ha? Apostol ang tawag sa kanila. But sa Book of Acts, amen, sumagot sila Pedro dahil sila pinagbabawalan ng mga aral. Sabi niya, mas kailangan namin sumunod sa Diyos kaysa sa tao. Uy, Pastor, bakit kayo nagtitipon? Lord, bakit kayo ganyan? Pastor, kailangan namin sumunod sa Panginoon kaysa sa tao. Amen? So ngayong umaga, bakit mahalaga yung proper loving? Dahil kasama ito sa greatest commandment ng ating Panginoon. Tingnan niyo yung sulat ni Apostol Pablo sa Romans 13:8-10. Romans 13:8-10. Romans 13, verse 8. Huwag kayo magkaroon ng sagutin kadiliman. Maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Amen. Okay. Ang mga utos gaya ng huwag kang maalinya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagkasama ang pinapag-aari ng iba. At ay mga utos sa tulad ng mga ito ay nauulit lahat sa isang iyo. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Last verse, ang ibig ay hindi gumagawa ng masama kanina. Kaya ang pag-ibig ang magpapagalan ng Diyos. Amen. Kaya nga mga kapatid, sabi sa verse natin, kapag inibig natin ang kapwa natin, pinufulfill natin ang commandment ni Lord. Pinufulfill natin ang kautosan. At yun naman dapat natin gawin mga kapatid, sundin ang kautosan ng Panginoong Diyos. Kaya nga mga kapatid, hallelujah, marahil naunawaan ito ng mga nagtayo ng kapwa ko, mahal ko. Amen? Kapwa ko, mahal ko. Ito siguro yung verse na ginagamit nila. Paano nyo nasimulan itong kapwa ko, mahal ko? Nabasa kasi namin sa Bible, sa Romans 13:8-10, na kailangan nating mahalin ang ating kapwa para masunod natin ang kautosan ng Diyos. Galatians 5:14. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad ng isang salita sa makatuwid ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. So pangalawang pagsulat ni Pablo. Amen. Di lang sa Roma, ngunit sa Galatia. Amen. Binanggit niya ulit dito mga kapatid. At hindi lamang yon, ay dinescribe din ito ni James or ni Santiago, mga kapatid, sa James chapter 2 verse number 8. Ano ba? James 2:8? Yes. Gayunman, kung inyong ganapin ang kautos ng hari, ayon sa kasulatan, ibibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili, ay nagsisigawa kayo ng kautos. Amen. Binanggit dito, it is the royal law. Amen. Dinescribe ni James ito as royal law, mga kapatid. Ang sabi rito, amen, if ye fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself, ye do well. So royal law, mga kapatid, sa Tagalog, amen, kautosang hari. Ibig sabihin, yung hari na nag-utos dito, kaya royal law. Amen? Kaya makapangyarihan ito kapag ito ay ating sinunod, mga kapatid. Nothing surpasses love when it comes to obeying God. Can you say amen? Isa pa mga kapatid na importansya o kahalagahan ng proper loving, amen, is the mark of true spirituality. Dito mapapatunayan kung tayo ay mga spiritual talaga, amen, kung tayo ay marunong na magmahal. Can you say amen? Di ba? Kaya dito sa 1 John 3:14, pakibasa. 1 John 3:14, nalaman natin tayo na malipat na sa buhay wala sa kamatayan, sapagkat tayo nagsisiibig sa mga kapatid, at hindi umiibig, ang hindi umiibig ay nanahan sa kamatayan. Amen. Sino niniwala? Ngayon, nabuhay tayo spiritually because we accepted Christ. Amen? Nung tinanggap natin si Jesus, amen, nabuhay tayo. Dati mga patay tayo sa kasalanan.
Pero salamat na buhay tayo. Kaya dito mga kapatid, ang tunay na marka ng spirituality na tayo, amen, ay spiritual, ay kapag tayo ay natutong magmahal sa ating kapwa. Kaya nga ang tawag sa atin, born again. Bakit born again? Ipinananak na muli yung mga lumang bagay nagsilipas, naging bago. Kung dati hindi natin kayang magmahal sa kapwa, nung na-born again tayo, kaya na natin. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, kahit gaano ito, amen, hindi madali sa atin, kaya natin. Why? Dahil nasa atin na si Christ. Amen? 1 John 4:7 and 8. Mga minamahal, magibigyan tayo sa pagkakilala sa Diyos ng pag-ibig. Ang bawat umiibig ay alam ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sa pagkakilala ng Diyos. Amen. Di ba? That we are born of God. Amen? Tayo ay mga galing sa ating Panginoong Diyos. Okay? John 13:34 to 35. John 13. Isang bagong utos ang sa iyo, ibibigay ko, na kayo'y mga kaibigan sa isa't isa, na kung paano iniibig ko kayo, ay mga kaibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kilala ng lahat ng mga tao na kayo ay ang mga alagal, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ganyan, makikilala tayo ng mga tao na tayo mga alagad ng Panginoon kapag tayo ay nangag-ibigan sa isa't isa. Kaya nga, ang sarap, ang ganda ng awitin po natin mga kapatid, napakaligaya, amen, at kahanga-hanga sa ating pagmasig. Tayo nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Amen? Anong next na? Kaya sarap magpuri yan, kaya sarap umawit sa Diyos nating Ama. Next. Inanon tayo magkakapatid, laging magkasama-sama. Diba? Meron pa yung isa, yung lyrics na maganda, yung walang tampuhan. Ano nga yan? Makaligaya ka. Yung tayo ay nagbabatian, hindi nag-iingitan, at walang tampuhan, kundi mamahalan. Diba? Kahit may problema at wala kang, hindi ba lagi? Masaya ba talaga? Bakit minsan pag walang pera kayo tulong? Pero pag walang pera, kumusta? Nag-aalis tayo. Hindi ka ba masaya tayo mga kapatid? Mainit-kirit yata ako, pero mas malamig pa sa bangda. Yung pala totoo, walang pera. Ako lang siguro gano'n. Alright. Okay, going back sa atin pong pinag-aaralan, isa pang importance mga kapatid ng proper loving, this is the glue of relationships. Ito yung nagpapatibay ng bawat relasyon. Without this, mga kapatid, without proper loving, amen, ay mawawasak ang mga relasyon. 1 Samuel 18:1, pakibasa ito, Sister Claire. Ephesians 5:28 or Ephesians 5:25 and 28. Aldrin, Ephesians 5:25 and 28 ha, and Titus 2:4. Brother Joseph, Titus 2:4. Philippians 2:1 and 2. Celso, Filipos 2:1 hanggang 2. Colossians 3:14. Colossians 3:14. Sister Anna. Colossians 3:14. 1 Thessalonians 4:9 and 10. Sister Hazel. John 3:16. Mahirap to. Sister R.A. Baka hindi kabisado. Check ko siya ulit. 1 John 4:9 and 10. Brother Edwin. Romans 5:8 and 10. Maggie. Si
Sige, pakibasa 1 Samuel 1 Samuel 20. 18:1. At nangyari nang siya'y makatapos na magsalita kay Saul, Oh. na ang kaluluwa ni Jonathan ay nalakip sa kaluluwa ni David, Amen. at minahal ni Jonathan siya na gaya ng kanyang sarili. Yun. Amen. Di ba? Minsan ito ang ginagamit ng LGBTQ. Amen. Bakit? Kasi doon, mga kapatid, minahal ni Jonathan si David na higit pa o gaya ng kanyang pagmamahal sa kanyang sarili. Amen. At may mga verse pa na binabasa doon na nag-kiss sila at nagubad. Amen. Kaya ginagamit nila ito. Pero mali ang pagkaunawa nila. Okay? Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, amen, dahil sa pag-ibig, amen, lalong naging malapit si Jonathan at si David. Can you say amen? Ito ang sinasabi ng Bible, mga kapatid. The glue of relationship is love. Can you say amen? Pag tayo ay merong proper loving, we love properly, ito yung nagpapadikit lalo, ito yung nagpapa-close lalo, amen, sa ating relationship as friends. Can you say amen? Kaya ang mga friendship, mga kapatid, nakadepende sa pag-ibig. Even sa pamilya, Ephesians 5:25 and 28. Ephesians 5:25. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. Ephesians 5:28. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Amen. So, dito, binanggit, mga kapatid, yung love sa pamilya. Napakahalaga nito, mga kapatid. Amen? Mahal niyo ba ang pamilya niyo? Praise God. Hallelujah. Titus 2:4. Upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsisibig sa kanilang asawa. Magsisibig sa kanilang mga anak para kapagpagpinahan. Amen. Di ba? Kaya binanggit dito, mga kapatid, ni Tito, amen, sa verse 4, upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanyang asawa. O, kaya mga babae, ha? Ibigin niyo ang inyong mga asawa. Okay? Makinig yung mga babae. Babae, ibigin ang mga asawa. Okay? Sabi, Pastor, ano lang daw eh? Igalang, irespeto. Ba't sabi ni Tito dito? Turuan na magsiibig sa kanyang asawa. Pastor, binanggit lang dyan, kabataan, paano yung matatanda? Kaya nga kabataan pa lang tinuturuan na, dahil pag naturuan sa kabataan, pag tumanda, hindi na kailangan turuan yan. Kaya kahit matanda na, ibigin pa rin ang asawa. Amin. Amin po ba? Okay. Dito, mahalaga ito. Hallelujah. Ang sarap pag pag-ibig ang pinag-uusapan. Hala. Grabe ito ng tao. Pilipos 2:1-2. Brother Seth. Philippians 2:1-2. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaliwa ng pag-ibig, kung mayroon ng anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang may hinabong awa at nakap. Pilipos 2:2. Ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo mga kaisa ng pag-iisip, mga taglay ng isang ring pag-ibig na mga kaisa ng akala at isa lang ang pag-iisip. Amen. Okay? Churches depend on love. Magkaroon tayo ng isang pag-iisip. Pag-iisip ng isang revival, lahat revival. Kaya ang sabi ng sabi ko sa ng Panginoon, sabi ni Pastor Boyd kagabi, ang sabi niya, ang ganda na sinabi niya, kulang na nga manggagawa, minsan humahadlang pa tayo sa gawain ng Diyos. Kulang na nga yung manggagawa, minsan ayaw pa natin gumawa. Hello ka, hello. Siya.
darapas. Amen. Kaya dito, nakadepende ang church nagdidepende sa pag-ibig. Ulitin ko, sabi ni Apostol Pablo para mas maliwanagan tayo. Sabi dito sa King James Version, mga kapatid, Philippians 2, 1-2. Okay, pakinggan natin maigi. Ito na. 1-2. Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awat habag, ay lubusin niyo ang aking katuwaan upang kayo magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig. O, dapat one love. Same love. Na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Sino dito ang niniwala, mga kapatid? Yung mga bago sa church, tinitignan yung mga luma kung paano sila mga kaibigan. Dahil nakadepende dyan. Ang hirap magdala ng tao sa church, but then, minsan natitisod lang sa atin. Amen? Kung makikita, wala siyang pakialam dun ah. Ganun pala dito sa church. Di ba? Alam natin ang kwento, mga kapatid. Dapat ngayon si Mahatma Gandhi ay kikilalanin natin bilang isang mananampalataya. Pero si Mahatma Gandhi, nung siya ay dumalo sa church, walang nag-welcome sa kanya. Walang pumamay sa kanya. Walang kumausap sa kanya. And sadly, minsan ganyan sa church. Hindi yata kayo yun. Amen? Totoo yan. Amen? Kaya, mahalaga ito. Amen? Dapat ang church, mga kapatid, dito masusumpungan ang pag-ibig. Amen? Ang pag-ibig na galing sa ating Panginoon. Okay? Right? Kaya makikita natin dito, ang bawat isa ay concerned sa isa't isa. Amen? Alam kayo. Diba? Kaya nga, minsan nakakatampo eh. Alam mo yan. Minsan, wala ka, nasa revival ka, wala man lang mag-text. Pastor, kumusta kayo niyan? Buhay pa ba? Wala nag-i-initiate. Amen? Minsan meron. Okay? Pero, sumobra rin, no? Pastor, love you. Pero lalaki ito. Ang mga lalaki. Okay? Minsan nag-text. Pastor, kumusta na? Di ba? So, yun mga kapatid. Kailangan concern tayo sa isa't isa. Kaya nga, dapat sa church, amen, ay ating mapapakita sa mga tao ang pag-ibig, mga kapatid. Okay? Ano pa? Amen? The glue of relationship. Okay? Sabi rito sa pangatlo at panghuli, becoming better lovers. Okay? Paano tayo magiging better lovers? Amen? So, number one, let God teach you. Siyempre, napakahalaga na ang Diyos, mga kapatid, ang siya na magturo sa atin. Kaya nga, dito sa 1 Thessalonians 4, 9-10, makibasa nga po. Katupad tungkol sa pag-ibig ang kapatid ay hindi ninyo kailangan na kayo'y sulatan ng sinuman, sapagkat kayo rin ay tinuruan ng Diyos na magkaibigan kayo sa isa't isa. Verse 10, sapagkat katotohanan ginagawa ninyo ang gayon sa lahat ng kapatid na nag-aasa buong Macedonia, ngunit aming inaaral sa inyo, mga kapatid, na kayo'y lalong-lalong magsikap na gala. Amen. Praise God, no? At sa John 3:16 nga, ay kung ating babasahin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. God loves by giving that which is most precious to Him. Amen? Kaya ang Diyos mismo naging uliran, naging example ng Panginoong Diyos. Amen? Siyang nagtuturo sa atin. Amen? At dapat hanggang ngayon, siya pa rin nagtuturo sa pamagitan ng kanyang mga salita pag binasa natin kung paano tayo magiging better lovers. Can you say amen? Okay? God loves before He is loved. 1 John 4, 9-10. 1 John 4, 9-10. Sige nga yan. 1 John 4, 9-10. Yan.
Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugod ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo nabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pangpalubang loob sa ating mga kasalanan. Amen. God loves before He is loved. Amen. Let the Father be our role model when it comes to love, mga kapatid. And number 2, let Jesus teach you. Ang ating Panginoong Jesus, di ba, na siya'y bumaba, amen, mula sa langit, hallelujah, nagkatawang tao, amen. Bakit niya ginawa yon? Sapagkat pinakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin, mga kapatid. Amen. And let the Holy Spirit, syempre, teach us. Amen. At lahat ng yan ay matututuhan po natin kapag tayo ay magbabasa ng Bible. Can you say amen? Diba? Becoming better lovers, mga kapatid. So, ilan dyan tayo magtatapos ngayong umaga. Amen. Sa ating pong lesson, amen, about spiritual wellness. Ito po yung lesson series, amen. And ngayong umaga, ang ating pong lesson is all about how well do you love. From time to time, kailangan sinecheck din natin, amen, ang kung paano tayo umiibig. Kaya nga, amen, pinag-usapan natin kanina, yung different kinds of lovers. Merong mga tao na sila yung unang-unang iniibig bago sila umibig din sa iba. Amen? Meron din naman mga tao na umibig lang kasi yung kanilang unang binigay na pag-ibig nasuklian, kaya lalong umibig. Meron din naman mga tao na umiibig regardless. Amen. Hallelujah. At ang importance of proper loving, mga kapatid, sapagkat yan ay greatest commandment ng ating Panginoong Jesus sa Matthew 22. Binasa natin kanina. Amen. At ito po ay isang marka ng tunay na spirituality. Hallelujah. No? And love is the glue of relationships. Ito yung nagpapatibay sa church, nagpapatibay sa pamilya, nagpapatibay sa friendships. Amen. Hallelujah. Sa maraming dako ng ating pong buhay, ito ang pag-ibig ay nagpapatibay. Amen. So becoming better lovers, yun ang ating huling punto, mga kapatid. So let God teach you, let Jesus teach you, and let the Holy Spirit teach us. Amen. So ngayong umaga, meron ba tayong questions, dagdag, comments, reactions sa ating pinag-usapan? Praise God about how well do you love? Okay? Paano, kumusta yung ating pag-ibig? Amen. Nariyan pa ba? Amen. Alam niyo, ang ating Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig, yun ang nagdulak sa kanya, sa Diyos Ama, upang kanyang ipadala si Jesus dito sa lupa upang tayo, amen, ay tubusin sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya nga, napakaganda ng Romans 5:8. Amen? Na siya'y namatay kahit nung tayo ay mga makasalanan pa. No? While we are still sinners, Christ died for us. Why? Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Napakaganda, napakasarap ng ganyang klase ng pag-ibig, mga kapatid. So, this morning, meron ba tayong questions? Amen? Praise God. Questions, reactions, amen? Or clarifications sa ating pinag-usapan. We talked about how well do we give, how well do you hear, how well do you pray, how well do you sing. Amen? At ngayon ay how well do you love. So, inaasahan, mga kapatid, na sa lesson series nito, pag natapos na natin, amen, ay mag-i-improve tayo sa mga areas na ito na ating pinag-usapan. Amen? Praise God. Okay? So, this morning, wala na. Wala tayong questions, mga kapatid. Praise God. Amen. Lapakan natin ang ating Panginoon ng umaga. Hallelujah. At meron na tayong break. Amen. Mga ilang minuto. At sa paghahanda natin sa ating worship service. God bless. Amen.